Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. What if God will give you anything that you wish? What will you say? Paano kaya kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat? Ano ang hihilingin mo? Ano ang pagdadasal mo? Ano ang sasabihin mo sa Diyos? Think about that. Kayo pong nasa internet, online, type niyo po, ano ang pagdadasal mo, ano ang wish mo, anong panalangin mo sa Diyos. Ibibigay niya sa iyo. Madalas po kasi, ang daming pumupunta dito sa parokya, nagpapadasal po sa akin. Sinasabi, Father, pagdasal mo naman ako, may cancer ako. Father, pagdasal mo naman ako, sana makapasa na po ako sa board exam. Father, may autism po itong aking anak. Hindi pa po makapagsalita hanggang ngayon. Father, pagdasal nyo naman po kaming mag-asawa. Sana magka-baby na kami. Father, pagdasal mo naman ako. Sana makaalis na ako ng bansa. Makakita na po ako ng trabaho para makatulong po ako sa aking pamilya. Father, please pray for me to have a clarity of mind. Father, pagdasal mo naman yung asawa ko, sana tumino na, sana umuwi na, sana maging mabuti na, maging tapat na siyang asawa sa akin. Pero nga po nung minsan, lumapit sa akin, nagdadala ng aso eh. Alam niyo sabi, Father, pwede niyo bang binyagan? Bakit? Kasi po, Father, kasama ko po ito, nag-o-online mass sa inyo. Total, palagi rin naman po nagsisimba. Binyagan nyo na po para maging Katoliko. Huwag po kayo mag-alala. Di ko naman po bininyagan. Kasi ang sabi ko, blessing. Pwede yan. Pero yan ang katanungan. Di po ba? Ano ang request mo sa Diyos? Ano ang hinihiling mo sa Panginoon? Sigurado meron. Di po ba? All of us have a desire. All of us have a wish. All of us are asking God for something. Habang buhay ka, kahit na sabihin mo, kontento ka na, masaya ka na, meron ka pa ring gusto. Hindi po ba? This is part of our life. At wala naman pong masama kapag meron kang gusto at hinihiling. Hindi po ba? Pero ito po ang mabuting balita. Wala naman pong problema sa pagsagot ng Diyos sa ating mga kahilingan. Tingnan nyo nga po dito sa ating ebanghelyo. Merong isang tatay, nag-aagaw buhay yung kanyang anak na dalagita, lumapit kay Jesus, hinihiling, Panginoon, puntahan mo ang aking anak, pagalingin mo siya. Wala pong dalawang pag-iisip. Agad-agad ang ating Panginoon sumunod sa kanya. God answers our prayers. God provides for our needs. God will give you what you desire if it is for your own good. Pero ano talaga ang problema sa ating buhay? Tayo. At ano ang problema natin madalas? Hindi tayo makapaghintay sa pagsagot ng Diyos. Di po ba? Palagi nating sinasabi, ang tagal-tagal naman ng Diyos. Late ang Diyos. But please, remove that belief. That is wrong. God is never late. Amen? The problem is, we are always in a hurry. Hindi po nahuhuli ang Diyos. Ang problema tayong mga tao, nagmamadali tayo, naiinip tayo, gusto natin agad-agad, wala tayong pasensya. Amen? Yan ang kahinaan natin. Yan ang kasalanan natin. Gusto kasi natin parang instant noodles. 3 minutes lang. Gusto natin magkaroon ng himala agad. Pero tandaan niyo po mga kapatid, ang Diyos hindi microwave. Ang Diyos master chef siya. Hindi minamadali ang proseso dahil mahalaga ang ibibigay niya sa iyo. Ito po ang aral na tinuturo sa atin ng mabuting balita. Narinig po natin ang kwento tungkol sa 2 tao lumapit kay Jesus. Parehas silang may kahilingan. Una, yung tatay, si Jairus. Isang amang desperado, namamatay na yung anak niya. Imagine that
pain. Di ko po alam sa inyo kung sinong magulang. Pero napakasakit para sa isang magulang. Makita niya ang kanyang anak may sakit, unti-unti namamatay. Diba? Kung kayo pong mga magulang ang tatanungin, mas gugustuhin nyo na kayo ang magkasakit kaysa sa inyong mga anak. Di po ba? Kaya anong ginawa nitong ama? Lumapit kay Jesus. Nanikluhod siya. Nakiusap siya. Lord, come lay your hands on her so that she may live. Pero habang papunta daw si Jesus dun sa bahay nitong batang may sakit, biglang may sumingit. Isa pong babae, 12 years nang dinudugo, may sakit. Parang traffic na sa kalsada. Nagmamadali ka. Life and death situation. May sisingit pa. Sigurado po, kung ikaw yung tatay na yon, kung ikaw si Jairus, di ba? Maiinis ka. Kasi nauna ka eh. Maaring kung ikaw yung amang yon, sasabihin mo, Panginoon, bilisan mo. Emergency. Di ba? First come, first serve. Nauna ako kaysa sa babaeng yan. Bakit binibigyan mo pa ng oras at panahon? Pero pansinin niyo po, si Jesus, hindi siya nagmamadali. Huminto siya, hinanap pa niya yung babae. Ang tanong, bakit? Kasi gusto tayong turuan ng Diyos. Hindi nahuhuli ang Diyos. That is the good news. Remember that. God is never late. God is never in a hurry. Because God is always on time. Kahit na matagal na may sakit yung babae, napagaling siya ni Jesus. Di ba? Yun yung mahalaga. Kahit na pagkatagal-tagal mong paghihintay, basta't ibibigay sa'yo ng Diyos. Yun yung importante. At habang naantala daw sila, biglang dumating yung balita. Ang sabi, patay na daw yung bata. Tapos na. Wala nang pag-asa. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Jesus said, do not be afraid. Just have faith. Magandang paalaala po yan. Kung aburido ka na, kung nagmamadali ka, kung nawawalan ka na ng pag-asa, keep on repeating those beautiful and inspiring words of Jesus. Say that to yourself. Do not be afraid. Just have faith. Mga kapatid, ito po ang mahalagang aral na habang naghihintay ka, may ginagawa ang Diyos. Amen? Yung akala mong delay, yan ay divine preparation. Akala mo, tahimik ang Diyos. Pero may ginagawa siya behind the scenes. Hindi mo lang nakikita. Remember this, God's delay is not God's denial. Kahit na matagal, hindi yan pagtanggi ng Diyos. Minsan, hindi naman agad-agad ibibigay ni Lord sa iyo eh. Dahil gusto ng Diyos, palakasin ka muna. Amen? Tingnan niyo po yung babae na dinudugo. 12 years siya naghirap. 12 years siya naghihintay. 12 years siyang umaasa. Hindi naman niya hiniling na yakapin niya si Jesus. Hindi naman din niya ninais na kausapin niya ang Panginoon. Ano ang pananampalataya nitong babae? Ang sabi niya, mahawakan ko lamang yung kanyang damit, gagaling na ako. Ganun po katatag ang pananampalataya ng babae. Mga kapatid, minsan, hindi naman hadlang ang oras at panahon eh. Ano talaga ang problema natin? Nagkukulang lang tayo sa tiwala sa Diyos. Amen? It's never really about the time. The real problem with us is our lack of faith. The real problem with a lot of us is that we have a weak faith. Kaya, tandaan niyo po that faith is trusting God even if you do not understand His timing. Kaya kung naiinip ka, kung nagmamadali ka, kung nasisiraan ka ng loob, anong kailangan mong gawin? Magdasal ka because prayer strengthens our faith. Amen? Worrying about your problem will not solve it. Sino po sa inyo sa kanyang pag-aalala na bigyan ng solusyon yung kanyang problema? Sabihin niyo po, meron po ba? May magte-testify ba? Sabihin niyo po sa akin para ako din po mag-alala na rin. Wala po. Pero marami po sa atin magpapatotoo dahil sa kanilang pananalangin, lumakas ang kanilang pananampalataya at dahil sa kanilang pananampalataya, nakatanggap sila ng milagro at himala
galing sa Diyos. Kahit naman magmadali ka, hindi naman agad masasagot yung iyong problema. Madalas nga, pag nagmamadali ka, mas dumaragdag pa, nanganganak pa yung iyong problema. Di po ba? Magalit ka man sa Diyos. Hindi naman niya ibibigay sa iyo yung iyong gusto. Kung hindi pa naman tamang panahon. Amen? Because God does not act on a schedule. Rather, God acts out of love, out of concern for your own good. Kaya imbis na mainis ka, kapatid, ito po yung 3 magandang dasal. Sabihin niyo po, panalangin niyo, kapag naiinip na kayo, kapag nagmamadali na kayo sa inyong buhay. First, pray this. God, I trust in your plan, even if I do not understand your timing. But second prayer say, God, teach me to be patient while you are preparing what is next for me. But third prayer is, say, God, I believe that you will show up on the right time because you have never failed me before. Huwag niyo pong kalimutan, ang 3 napakagandang dasal na yan. Una, sabihin mo, Panginoon, turuan mo kong magtiwala kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong ginagawa. Pangalawa, sabihin mo, Panginoon, turuan mo kong magkaroon ng pasensya habang hinahanda mo ang isang magandang biyaya at grasya para sa akin. At pangatlo, sabihin mo, Panginoon, turuan mo kong magtiwala dahil sa tamang panahon, ipagkakaloob mo ang para sa akin dahil hindi mo pa ako binigo sa aking buhay. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang paghihintay ay paghahanda. God's delay is not a punishment. It is preparation. Kasi minsan, yung akala mo, kailangan mo ng healing, ang talagang binibigay sa iyo ng Diyos, deeper faith. Amen? Yung akala mo, kailangan mo success, tagumpay, ang talagang kailangan mo, ibibigay ng Diyos, stronger character. Yung akala mo, ang kailangan mo, mabilis na sagot, pero ang ibibigay sa iyo ng Diyos, isang bago at malinis na puso. Finally, remember, God is on schedule. Kay Jairus, yung tatay ng bata, umiyak, nalungkot, iniisip patay na yung anak niya. Pero para sa ating Panginoong Hesukristo, buhay pa siya, may pag-asa pa. Kaya nga, nung dumating si Jesus, ano po ang sabi niya? It's not too late. Hindi pa huli ang lahat. At sinabihan niya yung bata, Talita kum. Ibig po sabihin, little girl, arise. Tumayo ka. Ang ganda po ng paalaala niyan sa atin. Kung may patay ka ng pangarap, kung may relasyon ng nanlalamig, kung may pag-asa ka na nilibing na, lumapit ka sa Panginoon. At ang Diyos ang magsasabi, mabuhay ka, tumayo ka, tumindig ka, arise. Kayang buhayin ng Diyos. Ang akala mong patay na, ang akala mong tapos na. Yan ang ating pag-asa. Kaya huwag kang matatakot kapag natatagalan ang Diyos sa pagsagot sa iyong mga panalangin. Because sometimes, remember this, the greater the delay, the greater the miracle. Kahit na matagal ang paghihintay, mas malaki namang pagpapala at grasya ang hinahanda niya para sa iyo. So today, don't just ask God for blessings. Ask for greater faith. Dahil kapag meron kang pananampalataya, lalakas ka sa iyong paghihintay at maniniwala ka at magtitiwala ka. Hindi late ang Diyos, palaging on time ang Panginoon. Amen? Believe, my dear friends, God's time is better. God's timing is the best. Because when God moves, everything will fall into place. And God will provide not only for your happiness, but for your peace and for your salvation. Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami na magtiwala, na maniwala, na maghintay. Dahil alam namin na ibibigay mo hindi lang isang milagro, pero ang tunay na makakabuti sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, may dahilan bakit ikaw ay pinaghihintay ng Diyos. Ang paghihintay sa Diyos, kahit na hindi niya agad-agad sinasagot ang iyong panalangin, ay paghahanda
hindi ito parusa. God's delay is not a punishment. God's delay is not a denial. But God's delay is a preparation. Hindi ko po alam kung nakaakyat na kayo sa Baguio. Siguro naman po, no? Pero bakit hindi niyo po ba napansin? Bakit sigsag-sigsag pa yung daan paakyat sa Baguio? Pwede naman po gumawa ng daan na diretsyo. Di po ba? Para mas mabilis. Pero may dahilan doon. Pag diretsyo, mabilis nga ang iyong pag-akyat, pagbaba. Pero mabilis ka din na ma-aksidente. Di po ba? Hindi ibig sabihin mabilis, mabuti. Minsan dahil sa pagmamadali natin, dahil sa bilis, diyan tayo napapahamak at nasasaktan. Di po ba? Ano po mangyayari sa isang bata kung grade 1 pa lang, pinag-graduate mo na ng college? Bigyan mo ng trabaho yan. May alam ba yan? Wala. Di po ba? Kung ikaw, bigyan ka agad-agad ng pera ng Diyos, pero hindi mo naman alam hawakan ang pera, mauubos din. Balik ka pa rin sa hirap. Hindi po ba? May dahilan. Bakit matagal sumagot ang Diyos? Hindi dahil di ka niya mahal. Mahal ka nga niya eh. Hinahanda lang niya ang iyong puso para sa kanyang biyaya. Tandaan niyo po ang 3 magandang dasal. Kung kayo po ay naiinip, kung kayo ay nagmamadali. First, say, God, I trust in your plan, even if I do not understand your timing. But second, say, God, help me to be patient while you're preparing the next best thing for me. And third, say, God, I believe you will show up on the right time because you have never failed me before. Ang problema po, hindi naman sa pagsagot ng Diyos. Ang problema, nagmamadali lang tayo. Kaya, ulit-ulitin mo lang, pagdasal, 3 bagay na ito, naway palakasin ka ng Diyos habang hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong hinihiling. Dahil pag dumating ang Diyos, kapag sinagot ng Diyos ang iyong dasal, ikaw ay mabibigla, ikaw ay mamamangha, dahil ang kanyang biyaya, hindi kakaunti o hindi sobra-sobra.